Hello po, good morning mga kabayan. Welcome po muli sa ating panibagong update rito sa Marikina Flood Control. Dito sa portion ng Manggahan mga bayan, na may samahan niyo po si Porca Studio sa ating panibagong update. Rito po sa Marikina Flood Control. Pasilayan po natin mga bayan na yung tubig rito ngayon ay unti-unti nang tumaas. Pero sana ay hindi na ito mataas mga bayan. Makikita po natin yung mismong retaining wall rito sa Marikina Flood Control mga bayan ay talagang napaka high quality. Naway samahan niyo po si Porca Studio sa ating panibagong update rito sa Marikina Flood Control mga bayan. Porca Studio hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Let's go! So ayun po mga bayan, nasisilayan po natin kaganina yung mismong pinaka tarpaulin. Naroon po, nakasaad po roon kung kailan ito sinimulan, ang full details nitong project na ito mga bayan. No? Kulang-kulang 10 billion pesos yung total cost nito no, mga kabayan. So makikita po natin, kaya napakasolid nitong Marikina Flood Control. Ayan po yung pinakagilid oh, may rubber pa. Yan di umano yan mga bayan para pagdugtong yan ng retaining wall, hindi tatagas yung tubig. Kung sakali man na may malakas na bagyo, ulan, like Ondoy, hindi na maulit yung nangyari noon na napakaraming buhay na nalagas rito. Lalo na po roon sa portion ng Marikina City, sa may Provident Village, sa Marikina City mga bayan na talagang kawawa. So may mga update na rin po tayo doon sa Provident Village mga bayan. At marami din pong bahay doon na talagang inabandona ng mga may-ari. At ngayon po, dahil dito sa talagang quality na flood control na Japanese contractor po ang may hawak, shout out po sa Tuyo Corporation at Shimizu Corporation mga bayan. Joint venture po yung two Japanese construction company na talagang high quality gumawa. Talagang isang gawaan lang. No need mo nang kailangan pang i-refer every year. No? Talagang quality. So makikita po natin mga bayan yung pinaka sheet file nito. Ito po. So ito po yung sheet file mga bayan sa gawing right side. So ganyan kahaba at sobrang laki. Kita nyo yung tao dyan sa gilid mga bayan. Yan o. Napakalaki po talaga yan mga bayan. Kaya baliktaran ho iyan mga bayan. Ganyan po kasulid yung gawa ng mga Japanese. At kita nyo yung sheet pile mga bayan o. Nasa 22 feet di umano iyan. Ganyan po mga bayan. So sa ilalim nitong retaining wall na ito mga bayan, sa ilalim niyan, andyan yung sheet pile na talagang napakahaba, ang lalaki. Kahit dalawang tao magkatabi mga bayan ay mas malapad pa yung sheet pile. Grabe. Yung baba na ito, yung gilid itong, yung malalaking bato na yan, yung gilid niyan, yung semento na yan, yung ilalim niya, andyan yung sheet pile. So, dito sa portion na ito, ito po ay isang daluyan ng tubig kaya nahuli sa buhos dito sa retaining wall na ito mga bayan. Dahil yung mga tubig na galing sa mga residential
bago itapon sa mismong Marikina River mga bayan ay sinala na nila, no? Siguro kasama po yan sa kontrata nila dyan mga bayan. Kaya gano'n na lamang po kamahal at kalaki ng kulang-kulang 10 bilyon. Pero sulit naman at talagang isang gawaan lang, no need na ito i-repair pa. At makikita naman natin yung mismong retaining wall, talagang pang international standard yung quality. At sabi ng ating mga kabayan na nasa Japan ngayon, ganito daw di umano yung mga flood control doon sa Japan mga bayan. So ibig sabihin, yung teknolohiya nila roon sa Japan dinala rito sa Marikina. So marami nagsabi baka ito di umano ay maging tourist attraction na rin once na ito'y matapos na buo. At ipakita ko sa inyo mga bayan, ayan na po yung mismong daluyan ng tubig na galing po yan sa mga residential area dyan sa likod natin. So ayan po yung tubig mismo, wala ng basura, kumbaga sinasala na bago itapon yung tubig rito sa Marikina River. So tingnan nyo naman yung forma mga kabayan. Kung gaano yan ka-quality, kahit gaano pa kalakas ng baha niyan. At hindi lang yan mga kabayan ha. Grabe yung reverse nito. Nangingitim. Yung mismong hindi pa buhusan niya ang retaining wall ay antindi. Grabe yung reverse. Talagang halos dikit-dikit na. Siksik, liglig, umaapaw. Yung reverse nito mga kabayan. At hindi siya buo pagbuhos. Oh. Black po yan mga kabayan. Ayan oh. Kita niyo yung marker. Black po yan. Kaya gano'n na lamang kasulid at katibay. Sana makita rin po ito ng ating mga kabayan, yung mga local contractor, no? So ganito po sila magbuhos mga kabayan. Layer yan, tsaka black. Hindi siya gaya sa mga gawa ng ating local contractor na yung retaining wall na yan, buo yan, buhos ng buhos laang. Tsaka bukod pa dun sa tinitipid sa rebars at yung mga sheet pile na binabaon nila ay nasa hindi siya kagaya dito na nasa 22 feet. Iwan lang, ayan po mga bayan. Talagang hindi tinitipid sa bakal. Napakalalim mong baon ng mga sheet pile. Kasi yung sheet pile mga bayan, once na yun ay lalambot na ng husto yung ilalim, ay bibigay talaga yung retaining wall na yan. Kung maiksi lamang yung mga sheet pile na binabaon, kita nyo naman kaganina yung sheet pile, lampas pa halos sa building yung taas, bukod pa doon, baliktaran, mayroon pa siyang solid na bakal sa likod na naka-welding dyan sa mismong likod ng sheet pile. Maya-maya, ipakita ko po sa inyo, maya-maya, no, sa ating drone shot pag kalipat natin doon sa unahan, yung unahan na yan yung may ginagawang building. So masisilayan po natin mga kabayan yung epekto ng pagdidredging ng mga Japanese rito sa kahabaan ng Marikina River hanggang rito sa Manggahan, Pasig mga bayan. Dahil itong tubig nito kung hindi nila dinidredging yan mga bayan, nakita nyo naman halos mag-isang taon na sila nagdi-dredging dyan, no? Tinatanggal nila yung mga burak, mga basura, minsan pa nga sa mga drone shot natin na
Yung pag-dredging nila may natanggal na mga gulong ng mga sasakyan diyan sa mismong kahabaan nitong Marikina River, mga basura, no? So, isa din po 'yon sa nagpapababaw diyan sa tubig. Dahil ngayon sa pagdi-dredging nila mga bayan, tinatanggal na yung mga putik diyan. So, itong tubig nito hindi na siya gaano tumaas, no? Kahit siguro pa malakas yung ulan, sa bagay hindi naman masyadong malakas yung ulan mga bayan. Pero yung tubig talaga siya ay tumataas. Yan. At malakas yung current ng tubig, no, yung agos. Siguro tulad dati mga bayan ay halos medyo konting ulan lang ay mas mataas pa. Siguro lampas na dyan sa gutter na yan, no? Yan. So sa ngayon ay kita nyo naman, hindi siya malayo pa siya doon sa mismong gutter, yung sa mga daanan ng mga tao dyan, no? So, napakalaking bagay yung pag-backlash dyan sa mga putik dyan, no? Lalo na rin po doon sa mismong Manggahan area mga bayan, dahil paspasan na rin po doon yung pagdidredging. Dahil doon ay bumababa na rin yung ilog roon, yung mismong Manggahan Floodway, going to Laguna de Bay, dahil po sa mga buhangin, mga basura, yung minsan ating mga kababayan ay walang mga disiplina, tapon dito, tapon doon, tayo rin maapektuhan sa iba na kahit walang pakialam sa kapaligiran. So, pag maraming nagtatapon ng basura yan, ay mabilis din yan. Kasi siyempre, yung mga basura dyan lang din sa ilalim ng ilog yan, matambak. Ang maapektuhan, tayo din lahat magsasuffer. Kaya sana magtulungan yung mga basura itapon sa tamang lagayan. May mga garbage truck naman kada syudad, no? Kada city. Sana naman ay maging responsable, wag yung irresponsable na Pilipino. So back to the topic tayo. Ito na po yung portion ng Barangay Santulan. So riyan sa kabilang side mga bayan ay paspasan na rin po yung buhos dyan sa retaining wall. So ang ilalim pa lang yung ginagawa nila sa ngayon, yung mismong retaining wall. Pero sa bandang left side ay may nabuhusan na rin po. Ayan po mga bayan, no? Halos tapos na sa bandang kaliwa, pero doon sa dulo may tabong na trapal. Yan po ay ibig sabihin ay gumagawa pa sila dyan, nagbubuhos pa rin, no? So yung bridge doon sa dulo, doon tayo galing kaganina mga kabayan. So lumipat lang po tayo dito sa kabilang barangay. Part pa rin po ito ng Pasig. Narito tayo ngayon sa Santulan. Nagpalipad lang tayo ng drone, sugal lang po. Kahit malakas yung ambon, ay kung bumagsak ang drone natin ay walang swerte. So dito sa baba natin, sa portion na ito mga bayan ay dinimolish yung mga kabahayan dyan. Almost 200 yata mahigit na pamilya dyan. Dahil po sa pag-widening nitong Marikina River. So yung baba natin mga bayan, no, masisilayan natin yung mga sheet pile mga bayan. So yung pinakita ko kaganina, yung mahabang sheet pile, ganyan rin po rito lahat. At nagtaka lang tayo dahil bukod yung sheet pile na sobrang laki sa katabi ng ilog mismo mga bayan, ayun po makikita natin. Iyan na po yung sinasabi ko po sa inyo kaganina na baliktaran. Yung sheet pile na nakaharap dyan sa ilog, sa likod niyan, may naka-welding na napakasulid na bakal. Kung gaano kahaba yung sheet pile, ganun rin po kahaba yung bakal na naka-welding dyan mismo sa likod ng sheet pile. Sana all. At makikita naman natin yan mga bayan, no? Yung mga another sheet pile pa na nilagay nila dyan, no? Ayan, no? 3 layer na yan. Grabe. Talagang iba talaga pag mga Hapon, talagang
inaalagaan talaga nila mga bayan yung kanilang reputasyon, yung kanilang dignidad, no? Ayaw nila masira. Sana all ganyan ang Pilipino, no? Ayan po, bukod sa yung may trapal na yan po yung pinaka-sheet pile mga bayan. At dito sa bandang kaliwa, ayan no, 3 layer. Hindi man gaano kalaki na sheet pile, pero napakarami, tad-tad. So ano yung please comment po down below sa mga Filipino engineer dyan mga bayan, ano kaya po yung 2 sheet pile pa na hilira dito sa bandang kaliwa mga bayan at mayroon pang sa gitna. So ayan po mga bayan, focus natin. Yan na po yung sinabi ko, yung sheet pile na yan sa right side nakaharap sa tubig. So ang pinakataas ng sheet pile na yan mga bayan, lalagyan pa yan ng parang sahig, puro rebars, and then saka sila maglagay ng semento. Kung masemento na yan na po yung daanan ng mga tao at saka na yung retaining wall. So ito po, kita na po natin rito mga bayan. So sa portion na yan, dyan po yung daanan ng tubig galing sa mga kabahayan rito sa bandang likuran natin. Ayan So ganyan po mga bayan, dahil yung mga bakal na yan, na ayan po yung tapos na masementohan, yung taas ng pinaka-sheet pile, katabi ng ilog. So dito yung posible yung mga bakal na yan sa bandang baba natin, dyan po itatayo yung mismong retaining wall. At dito naman po yung mismong daluyan ng tubig. So sa baba na yan mga bayan, puro kabahayan yan dati. Ang daming bahay dyan. So sa ngayon, was out na. At ipakita ko po sa inyo kung saan sila lilipat, ay napaganda pa. Kaya ko na nasabi mga kabayan na napaganda pa yung tirahan ng ating mga kabayan na na-demolish dyan sa kung saan sila nakatira dyan sa tabi ng Marikina River dito sa may Santolan, Pasig. So pinagawaan po sila ng local government ng Pasig ng pabahay. So ayan na po. So yan po mga kabayan. Halos ang bilis ng gawa. Last update natin nasa pangalawang palapag pa yan. So ngayon ay nasa pang-7 na. So lipat naman tayo dito sa portion ng Barangay Libis, Quezon City mga bayan. So ayan na po sa dulo, yan na po yung SM Marikina. So dito sa portion na to mga bayan, gagawaan din po nila ng kalsada. So sa bandang kanan mga bayan, nakaabang na po yan yung mismong gagawing kalsada dyan sa right side banda. Kasi kung hindi, sigurado ay bilis dumami dyan yung mga kabahayan. At iyan po, dito sa portion na ito, tapos na pala. Last update natin rito ay mismong reverse pala ang nailagay sa retaining wall. Ngayon, buhos na. Tapos na. Ayan na po yung SM sa dulo mga bayan. So, yung bridge dyan sa unahan ay bubuhusan pa lang yung mismong retaining wall. So, masisilayan natin yung tubig mga bayan, Kung hindi ito na-dredging mga bayan, ilang buwan kaya to rito sa portion na ito mga bayan, may barge dito na nagbabaklas ng mga putik dyan na nakatambak rito. So, dito sa portion na ito mga bayan, malalim na ito. So, napakalaking advantage na dinidredging itong ilog na ito ng Marikina. Nang sa ganon, kung may malaki mang baha, kagaya sa Undoy, hindi basta-basta aapaw. Kaysa mababaw. Kung mababaw kasi mga bayan, bilis yan aapaw yung tubig. At ngayon, kagandahan pa nito ay nilaparan pa nila itong mismong Marikina River, Baga, yung mga lupa dati ay binabaklas. So, yung mga natitirang lupa dyan mga bayan, babaklasin din yan, tatanggalin din po yan. So, ayan sa portion na ito ay tapos na pala. At yan po yung baba na yan,
sa bandang may railings na black dilaw dyan, yung ilalim dyan, yan po yung sheet file. So ayan po yung lupa dyan mga bayan, oh. Malapit na po yan babaklasin. Dahil yung kapiranggot na hindi pa tapos doon sa dulo. So ito po yung Barangay Libes area, mga kabayan. So sa portion na ito, malalim na rin. So ang purpose kasi yung lupa na yan, katabi ng ano na yan, mismong retaining wall, ay dyan dadaan yung mga malaking truck na mga mixer truck na naghatid dyan sa semento, magubuhos dyan. Kaya yan yung purpose niyan. Kung mabaklas na yung lupa na yan, ay maganda na to tingnan. So ayan na po yung dito sa bandang kaliwa natin, gagawa rito ng kalsada. At napakaganda na rito mamasyal once na ito ay makumpleto. So ngayon narito tayo sa mismong tulay dito sa SM Marikina. So ayan po yung tubig mga bayan. Kung hindi ito na dredging rito, sigurado nasa ano na yan, yung unang dilaw na yan ay baka dyan na yung level ng tubig. Dahil sa ngayon ay nalaliman na itong Marikina River, hindi nagaano tumaas yung tubig. Kahit pa paano ay mas safe na ngayon, no? Mas lalo ng safe pag ano na, safety na po yung mga kababayan natin dyan. Pag matapos na talaga yung flood control na ito, may mga area kasi yung putol pa. Putol-putol pa po mga kabayan. Hindi pa po totally tapos yung bandang left side natin. Dito naman po tayo mga kabayan sa bandang kabila. At yung dulo na yon, yun na po yung riverbank. So ito na po yung retaining wall dito mga kabayan. Mas matindi, mas mataas. Dahil noon mga kabayan, yung bugso ng tubig galing doon sa Marikina City. Ayan po, paliko kasi ito mga kabayan, paliko. So dito talaga ang impact. Baga, apaw din po yung tubig rito. Umabot na po sa mismong Marcos Highway. So ayan na po yung portion na ito mga bayan sa riverbank. Malalim na po ang portion ng area na yan mga bayan dahil sa halos isang buwan rin po na dinidredging yung portion na yan. So ito po yung retaining wall mga bayan, no? Makikita natin halos nasa 3 roller yan. Nasa 20 inches ang kapal niyan. So yan lang po muna mga bayan yung ating update sa Marikina Flood Control. Paki-like, share, follow at subscribe. Ingat po sa malakas na ulan. God bless sa lahat.